Yan. So, ano tayo, no? Tuesday pa lang pala. Pero at least aga ako, meaning, eh, maaga ako, ibig sabihin, pag maaga ako, ba't ba tayo ilaw? Okay, pag maaga ako, ibig sabihin, pwede ako gumawa pa ng isang ah, live reading pagka ganito. So, tapos na tayo sa general reading na hindi ko na-record, no? So, ito, nire-record ko siya ngayon. Sana okay na yung memory nitong phone ko. Tapos, love reading tayo. Comment nyo ulit yung sodak sa inyo bago tayo magsimula. Ngayon, kung wala pang magko-comment, dating gawin, mauuna ako, no? So, yeah. Since wala pa naman nagko-comment ng sodak sa nila, ako na muna ang una. Okay? So, kasama natin ngayon ulit sila Midnight and Sunlight. Ayun, nagtatago yung sun ko. Okay? So, hello, Pilar. Sige, anahin natin ang Virgo. Wow! For the first time. Pero lagyan muna natin timestamp ang aking Virgo. Okay? Para may mga tao na manonood is okay. So, tingnan natin ang current situation ng Virgo at ng person niya para malaman natin kung para sa Virgo na to ang mensahe na babasahin ko. Again, check natin yung energy ng bawat zodiac sign dahil meron tayong hindi isa lang na zodiac sign. Meron tayong sun and moon and rising. No? Tapos, kaya ko sin-check yung current situation nyo para malaman natin kung ang mensahe ay para sa inyo. Ganun din po ako pag nagpa-private reading. Tinitingnan ko kung naka-align yung situation nyo ngayon dahil kung hindi, ibabalik at ibabalik ko po yung pera nyo. Okay, Virgo. You're feeling alone sa relasyon. Hindi ka masaya kung anong lagay yung dalawa ngayon. May mga bagay ka kasi na gustong maliwanagan pero siguro ginagaslight ka ng person mo or may mga bagay ka na sagot na hindi matanggap. Tinatry mo kunwari maging masaya pero ang totoo, nabe-pressure ka na. Paano ko ba sasabihin na pagka ito yung relasyon nyo na okay kayo outside pero inside hindi naman talaga. Or okay ka sa outside pangiti-ngiti ka, pero deep inside, maraming gumugulo sa isip mo. No? Virgo? So, kung hindi to current situation mo, hindi to yung susunod na mensahe ay hindi para sa'yo. Check your sun and moon and rising. Ngayon, kung hindi ka Virgo, pero sa yung situation mo, you can always stay, take it as resonate, this is general reading. So, tingnan natin, no, kung ano ang maaaring mangyari sa love life mo within 7 days. So, susunod, hindi ko alam. Siguro, ano nangyayari sa mga taong nanakit sa'yo. Yan yung susunod natin. Pero, na live reading. Pero, yan, tingnan ko. Wait lang, beer ko ha. Kasi may work din talaga ako, guys. Pero, alam niyo na, syempre, unahin natin yung tawag dito. Yung talagang work ko. Ito kasi, guys, ano ko talaga to. Hindi ko masabing utos to ng guides ko. Hindi naman nila ako inuumpliga nga lang. Um, ito yung path na binibigay sa akin na gawin ko. Sumusunod ako kasi hindi dahil takot ako sa kanila, kundi nire-respeto ko yung mga bagay na binibigay nilang blessing sa akin, no? So, bonus nila sa akin yung may nag-gift, bonus nila sa akin yung followers, yung like, at bonus na rin sa akin yung may nagpapaprivate reading. Kasi yung totoo, sobrang-sobrang, hindi naman sobrang-sobrang blessing, hindi ako ganun kayaman. Pero, kaya kong bumili ng bagay na gusto ko. Okay? So, kaya ako nagagawa to, no? Sa relasyon niyo, okay. May tao or um, overall energy, may tao na gustong gusto magbigay sa'yo ng news para magkaroon ng stability yung relasyon nyo or kung ano man yung kung anong meron kayo ngayon.
Halimbawa kung magkaibigan kayo, no? Hindi mo alam kung saan ka, yun yung naguguluhan ka, kung anong lugar talaga kayo. Friend zone, magpo-boyfriend ba, liligawan ka ba, liligawan mo ba, yung gano'n. Papayag mo siyang paligaw, yung mga gano'n. I think may tao na darating sa'yo na sasabihin kung ano talaga ang posisyon mo sa buhay niya, no? Kung lalaki ka, masculine energy ka, okay, despite of your gender, kung magtatanong ka kung pwede siyang ligawan, na makukuha mo yung sagot na maayos naman ang sagot. At doon ka magkakaroon ng choice, okay? Or makaka-move forward sa sagot na yun, no? I think, yung, kung hindi man, kung bakit hindi ka masaya kung nasan kayo, it's either na kayo, or kung hindi man kayo, kung kayo to, makakuha ka ng sagot kung kakasal ba kayo, or maglilipin ba kayo, or kung may plano siya in your future, no? Kaya kung hindi naman kayo, kaya ka nag-overthink kasi hindi mo alam yung decision mo sa buhay, I think kung masculine energy ka, tinanong mo siya, makukuha mo yung sagot. Kaya kung feminine energy ka, tatanungin ka niya, may bibigay mo yung sagot, at makaka-move forward kayo, no? Kasi ang tao to, hindi niya mabilis ang gagawin yung ano ha, halimbawa kung hindi to simula ng diretsahan sasabihin. Paano mo sasabihin na parang ipapakita niya sa'yo yung ng mga bagay pa unti-unti. Okay? Kasi I think this person, dati na tong biglang nanliligaw ng kung sino-sino or biglang sinasagot yung taong kung sino available. Okay, kung babae siya or lalaki siya, okay? Kasi dalawang energy yung nararamdaman ko dito. So, itong taong to, unti-untiin niya yung, kung halimbawa kung kayo naman, titingnan niya muna yung pera niya. Mostly kasi Pentacles na nandito eh. Page of Pentacles to King of Pentacles, okay? Titingnan niya muna yung budget niya kung pwede na kayo mag-move forward. Ikasal, live-in, or sa nila, kung nasan kayo magpamilya, magka-baby, no? Pero bibigyan ka niya ng clarity. Okay? Hindi ka niya papaasahin kasi mabagal yung intention kasi gusto niya solid grounding. Yung papasukan niyang relasyon or i-level up niya relasyon sa'yo, no, Virgo? Pero maniwala kasi hindi, big changes, ibig sabihin, gusto niya ng malaking pagbabago din sa relasyon niyo. Nga lang, siguro at sa ngayon, hindi pa tama yung ipon niya, yung pera niya, kaya siguro hindi niya pa kaya mag-move forward, pero sasabihin niya rin yun sa'yo. Okay? Ngayon, kung nanliligaw pa to, sasabihin niya sa intention niya, okay, gusto kita ligawan, may gusto ako sa'yo, pero hindi ko alam kung kaya ko ibigay yung mga pangangailangan mo or pangangailangan kailangan ibigay bilang boyfriend or time bilang girlfriend, no? So, tawag dito, pero promise yung masculine energy na to, or kung ikaw yung masculine energy, tinatry mo na ayusin lahat ng bagay. Lalo na kung about sa work, project, money, para makamove forward, okay? Ngayon kung ikaw ang feminine energy despite of your gender, yung masculine mo na nanliligaw sa'yo or mangliligaw sa'yo, is inaayos niya lahat. Kung nababagalan ka sa kanya, I don't think na mag-work kayo. Mahabang pasensya. Kasi itong taong to, okay mabagal, pero andun yung intention, sasabihin yung diretso, hindi yung pahapyaw lang, okay? Hindi yung nandyan lang, yung makukumpis ka. So, kung yung tao nasa paligid mo ngayon is ikukumpis ka, na hindi alam, hindi yun para sa'yo. Kasi itong tao to dito, Knight of Swords, okay? Ngayon, ibinabalance yung sarili niya. Before, I think, bigla siyang nag-jump sa isang relasyon pag nawalan siya. Pero ngayon kasi pag sa'yo, or may nakita ka na kung ikaw, i-flip niya yung energy ha, kasi dalawang energy yung nararamdaman ko dito eh. Pag sa'yo, kung feminine energy ka, nakita niya yung tao na saseryosohin niya at hindi lolokohin. Okay? Ngayon, kung masculine energy ka, kaya medyo mabagal ka kasi alam mo itong tao to, saseryosohin mo to. Mahal mo to.
Okay? Despite of your gender. So, within 7 days, makukuha mo naman yung clarity. Kung ikaw yung masculine na magtatanong, kung ikaw yung feminine na tatanong. Again, hindi ko nararamdaman na magiging kayo agad, pero sasabihin niya yung intention niya. Halimbawa, kung ako yung masculine, sasabihin ko sa'yo, um, andun yung intention kong manligaw. Pero sa ngayon, ayokong sagutin mo muna ako kasi inaayos ko pa yung finances ko. Okay? Parang ganon. Ngayon, kung ikaw naman akong, ah, halimbawa kung ako naman yung feminine, tinanong mo ko, okay, nakikita ko yung potential natin dalawa, gusto din kita, pero kailangan muna natin ayusin at kilalanin ang isa't isa. Okay? As, actually, yung masculine, ganun din. Gusto niya kilalanin ka din mabuti. Kasi, nakita niya na ikaw na mismo yung tao na gusto niyang makasama. Okay? At to be honest, guys, mas mabuti na kilalanin isa't isa. Kahit na sabihin mo, nakababata mo yan, o kilala mo pa yan, noon-noon pa. Why? Kasi iba, pagka-partner mo na. Di ba? Parang ganito yan. Bakit kaya si mama, pagka may bisita, mga bagong plato, di ba, iba yung pagkakakilala sa kanya ng mga kaibigan niya, yung magulang natin, at iba rin yung pagkakakilala natin sa kanila. Hello, Hirayas! So, ganun ang mangyayari, Virgo, no? Uh, hindi ko minamadali yung reading na to, kaya naramdaman ko na dalawa yung energy dito. May Virgo na feminine at masculine na nanonood. So, para makamove forward talaga is, alam niyo na, okay? Kailangan sumagot sa tanong at magtanong. Huwag mahiya magtanong. Kung may right with touch chart. Naririnig ko yung kanta nung ano, nahihiya ka ba? Ba't tayo lang dalawa? Sinasabi. Yan, gano'n. Okay. So, Hirayas, thank you so much, Ma'am Hirayas, sa gift. Ano po ang sodak sa inyo? Magiging tama ba alat? Magiging, yun nga po, kaka-Virgo lang natin, Ma'am Hiray. So, thank you. I think yes. Basta, kung magtatanong siya sa'yo or kung magtatanong ka sa kanya, straightforward yung sasagutin mo. At I think makukuha mo straightforward yung sagot din sa taong tatanungan mo. Okay? So, ganun. Okay. Bigyan niyo ako ng dalawang zodiac sign na magkasunod. Kitty, Sagittarius, sunod. You're welcome. Miss Hirayas. Kakatapos ko lang ng Virgo, online na. Okay, sis, nauna si... Bigyan niyo pa ako, yung isa. Pisces, Sagittarius, Aquarius, ano pa? Sagittarius na dalawa. Okay. Lagyan na natin ng timestamp. Guys, kung if ever na halimbawa na panood nyo to, na kasi naka-screen recording to, sa YT ko, tapos nagkamali ako ng ano na tawag dito ng timestamp. Pakitama na lang ako kay may tama rin naman, chart. Okay, so Sagittarius. Okay, kaway-kaway sa mga Sagittarius. Please give me 3 cards. Ibababa kita tapos iiyak ka din. Itong si Moonlight. 3 cards sa current situation ng Sagittarius at ng person niya, please. Okay. Hindi ko nagkamali. Nakita ko palang yung history at commitment. Someone coming back to your life. Uy, matagal ka na nitong gustong kausap. Yeah, nakita mo dito reconciliation and conversation, getting to know each other, get on the same page. Someone from your past na hindi nagkaroon ng... So, I don't know if naka-in relationship ang Sagittarius ko. Pero, kung sino man yung naka-in relationship mo, hindi yan para sa'yo. Okay? Someone from your past, hindi ko rin sinasabi ito ay para sa'yo. Pero magugulong mundo mo for sure. Okay? And I think this person is the one that you really want to be with them before. Okay? Kasi hindi lang kayo nagkaroon ng grounding. I don't know why, wala dito, pero ito yung history na someone from your past want to commit to you, makipag-usap sa'yo, at makapag-reconcile sa'yo. Okay? So, kung nararamdaman mo yan energetically,
Sagittarius ay napakataas po ng ng intuition unless they are unhealed. Yung parang party goer, dito. Thank you, Sydney, Thank you po sa boom boom sa'yo, speaker. So, yeah, kung hindi yan ang card situation ng aking Sagittarius, check your sun and moon and rising ngayon. Kung ano ka tawag dito, same na situation na Sagittarius, hindi ka Sagittarius, okay lang. Tawag dito, thank you Sagittarius. So, if ever pa na tawag dito, nakikita ko rin kasi na may ibang Sagittarius dito na naka-in relationship na I think nararamdaman mo na yung tao to ibabalik sa buhay mo. Okay? I'm not saying na magugulo ang buhay mo in a bad way. Magugulo ang buhay mo in a good way. Makikita mo ang pagkakaiba ng love. Yun, kung ano man ang love na bare minimum na meron ka ngayon. I think this person, nararamdaman ko is, ipapakita niya sa iyo kung anong tunay na pagmamahal. I remember nung, madalas ko na ito sinasabi, kay Kenneth Mercado, sinabi niya kay Dennis Taylor, you are my first love. Although, di ba, nagkaroon siya ng anak kay Patrick Garcia. It's true. Hindi porket na nagka-puppy love ka, nagka-first love ka sa iba, yun yung first love mo na akala mo. Kasi ang love pala guys, kahit anong tingin mo, kung lalaki ka, kung babae ka, kung lalaki ka, ito ang pinaka-good na explanation, no? Ang lalaki, hindi tatayo to sa ibang babae. Ganon pag nagmahal ka. Kahit sabi mo, ini-imagine mo na yung babae sa ibang sa babae na kasama mo currently, thank you, Amen, hindi siya tatayo dahil yun ang mahal mo. Mas gugustuhin mo pang magsolo. Parang ganun ang tingin ko. Okay, in a good way naman. Okay. In a way naman. Para kami may earphone. Madaming magulong ingay sa paligid mo. Thank you, Arnett. Pero, nakatutok ka lang sa sarili mong musika. At yun yung tao. Ganun ang totoong pagmamahal. Pag nahanap mo na yung tao yun yung kabiyak mo, kahit na sabihin mo na magkaroon ka ng relasyon or nagkaroon ka ng relasyon or bagong relasyon dahil hindi naman naging kayo or nagkaroon ng grounding, yun at yun pa rin ang may isip mo. Hindi para guluhin siya, hindi para ano, ego mo or what, kundi para, alam mo yon, alam mo na kung anong klaseng pagmamahal yung para sa'yo kahit hindi maging kayo. Tanggap mo na kahit hindi maging kayo, pero alam mo kung ano ang totoong pagmamahal. So, magkakaroon ka ng boundaries sa mga tao na dating available ka, na dating okay ka na ganun-ganun ang gawin sa'yo ngayon, hindi na. Hindi lang sa love, sa family, sa friends, lahat yun damay. So, yeah, tingnan natin na maring mangyari sa love life ng aking Sagittarius within 70. Okay, palit na pa pa. Alam mo sa akin. Sige, sige. Ito, galit ka. Galit ka. Ayan. Magbasa ka din. Mm. Sa relasyon, I think sa guitarist, tanggap mo na na parang, wala na talaga to. Hindi mo inaasahan tong taong to is babalik sa buhay mo. So, kung may iniisip ka na iba ngayon, I think hindi yan yung person na babalik sa'yo. Okay? May taong babalik sa'yo na sa dami ng option sa buhay mo, hindi mo akalain itong tao pa lang to. Yung matagal ng sagot sa panalangin mo. Okay? Yung 70s, pili mo wala talaga. Hindi ko nararamdaman na babalik ang tao to within 7 days. Dahil pipiliin mo nga, restricted ka. Pero magkakaroon ka ng option. At during your soul searching, panahon na nasasaktan ka, panahon na pili mo mag-isa ka, saka darating tong taong to na handa kang pasayahin. At dahil nakakahawa yung positive energy niya, the full card,
Ibig sabihin, ito yung taong nagmahal before at nasaktan, madaming pinagdaanan, pero willing mag-start ng new beginning with you. Ba't nakakahawa? Ibig sabihin nun, makikita mo, hindi mo kailangan dalhin ng burden ng pagmamahal ng mga nasaktan na tao na pinaasa ka, niloko ka, yung mga pangako hindi natupad sa taong to. Dahil siya, parang ganito yan, no? Kung ikaw bilang partner, thank you Sagittarius, kung ikaw bilang partner Sagittarius, nagbibigay ka ng buong buo ng pagmamahal, pero yung isa, nagsinungaling, hindi siya makatulog, iisipin niya tuloy, nagsisinungaling ka din. Diba? Pero ikaw, nakakatulog ka ng mahigping. Kasi alam mo sa Sagittarius, binigay mo ng buong puso ang buong puso't kaluluwa mo pag nagmamahal ka. Ganon din tong taong to. So, kung tinatanong mo mga ilang taon na, hindi lang buwan, hindi lang araw, ka nagtatanong kung may kagaya mo, kahit na naka-in relationship ka, itong taong darating sa buhay mo, hindi ko sinasabi na kagaya mo, pero halos same kayo. Hindi mo nadadali ng burden ng sakit at nararamdaman mo sa taong to. Makikita mo na okay magmahal ulit, magtiwala. At ganun din siya. Ganun din siya. Hindi ito yung taong lolokohin ka, paasahin ka, hindi alam kung ano sasabihin, kung ano talagang gusto niya gawin sa'yo. Hindi ito yung taong itataboy ka, na parang hahabulin mo pa na please mag-usap tayo, hindi ito yon. So kung iniisip mo yung taong hinabol-habol mo, hindi ito yung babalik na yon. Or, kung siya man yun, malaki ang pinagbago niya. Okay? Siguro, during nang magkahiwalay kayo, nagbago siya. Pero, for me, basta iba yung energy na to. Kung siya man yun, malaki yung pinagbago niya. Pero hindi ito yung tao na itataboy ka, hindi alam mo sasabihin sa'yo, paulit-ulit ko sasabihin sa'yo. Ito yung tao na, pag ikaw naman ang naging tahimik, ito naman yung tao magtatanong ng, ano bang problema mo? Okay? Ano bang problema mo? Ano bang problema mo? Okay, so next tayo. Thank you. Sige, sige, sige. Subukan mo. Nangunguha ka lang ng nangunguha ka lang ng dito. So, thank you Sagittarius. So, yeah. Sige, ano natin. Ano pang zodiac sign mo, Sir Arnett? Thank you, Sir Arnett sa cake. Oh my God. Dali, takbo. Takbo. Ganun. Ano, Sir Arnett, yung ano niyo po? Zodiac sign? Yeah, 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 yeah. Eh, okay. Kaya pala. So, tingnan natin yan. Sige, yung cancer. Wait lang. Kasi doon ka na nga sa asawa mo. I-ano natin yung cancer, ha? 23, 12. Lagyan lang natin ng timestamp kasi naka-screen recording to para sa, YT ko. Okay, cancer muna tayo. Bibaba ka muna dyan. Current situation ng, namunod talaga siya. Current situation ng aking cancer. Please give me the current situation ng cancer at ng person niya. So, tinanong ko sa guitars, iba yung person mo. So, yun yung person mo. Kahit sino pa kasama mo, naniligaw sa'yo, nililigawan mo. Okay, yung taong parating pa lang. Cancer. So, itong taong to, cancer, people na switching na, yung energy, bigla nilang nag-pop up. Ito yung taong may completion ka lang, na parang natutunan mo na yung mga bagay-bagay. Nakapokus tong taong to sa'yo, yeah. Lagi tinitingnan yung mga bagay na nangyayari sa'yo. Keep the close. Sobrang keep yung card niya sa'yo. Parang ganun. Ibig sabihin yung social media, siya, notif sa'yo, ganun. Kasi gusto niya makipag-compromise sa'yo kung ano man ang nangyari sa inyo before. Okay? So, kung dito ang current situation ng cancer or may cross-watcher ng cancer, hindi ito para sa'yo.
Kung ito naman ay current situation mo, kahit di ka cancer, you can always say. So, tingnan natin, no? Tarot Angels, please give me 3 cards na maaaring mangyari sa cancer, love life niya within 7 days, 3 days tuloy. Okay. Bago. Okay, alam ko naman yung six of Pentacles na outside na hindi nito. Pero, ito yung nararamdaman kong energy. As a reader, may sarili po ako interpretation sa mga cards ko, no? Para sa akin, itong taong to, dahil nandito to, burden na sasakayan, no? Para sa akin, itong taong to, bago, bago matuloy ang kung ano man ang gusto niyang maging, tawag dito, magkaroon ng relasyon towards you, Cancer, kailangan niyang bitawan yung mga bagay na pinasan niya. Hindi niya kasi yun para sa kanya. Parang sinalo niya lahat yung mga bagay na, sabihin na natin yung pinaka-simplest ways is, nasa bahay kayo, ikaw yung panganay, si Cancer yung panganay, tapos, yung mga kapatid niya, may mga trabaho na rin. Pero dahil ikaw ang panganay, napagtapos mo na sila, pero ikaw pa rin nagpapay ng kuryente, tubig, ilaw, pagkain, ganyan, sa gamot ng pamilya mo, mama, papa mo, which is okay naman, instead na maghati-hati, which was better, di ba? So, ganun ang mangyayari. Parang, kailangan bitawan muna ni Cancer yan para magkaroon siya ng, kita mo yan, temperance, balance sa buhay niya. Kasi I think, kung meron man siyang akala niyang balance, itong Cancer na to, is hindi niya alam, hindi yung balance na parang balance na temperance, okay? Ang balance niya nakikita ko sa Cancer nito is parang Libra. Hindi ako magsasalita, walang gulo. Hindi ako magagalit, hindi ako magpo-point out, walang gulo. Which is yun yung pinagkaiba. Although na justice, dapat ang nabigay ng Libra, ang nangyayari kasi is, walang magsasalita, walang gulo. Kahit na nasasaktan ako, okay lang yan. At least nababalance. Ibig sabihin, pag nasasaktan ako, magiging okay yung pamilya ko. May pagkagano ng Libra, guys, eh. Pero, dahil ito, temperance to, Sagittarius to, kailangan niyang ibaba lahat ng burden niya para masabi niya yung katotohanan niya. Katotohanan niya at paglaban kung ano ang para sa kanya. At magkaroon ng harmony lahat. Hindi lang sa buhay niya. Kasi I think, the more na binibaby niya, thank you, John, the more na binibaby niya, yung mga tao sa paligid niya, yung the more na ginaganon niya yung mga, siya yung nagpapasa ng mga baggage, bayaran, lahat-lahat, the more na yung karma ng pamilya niya na dapat natutunan ng pamilya niya kung paano mag-give and take is lalong bumibigat. Imagine mo kung ipapasalo pa nila yun sa mga anak nila. Pagsasabihin ako ng iba dito na, teka lang, ba't pahirapan ko? Anak ko, hindi ko sinabing pahirapan mo, anak mo. Pero kailangan nilang matutong maghugas ng plato, gumawa ng gawaing bahay, alamin yung mga bagay na pag ginunan nila, kailangan ayusin nila upang paglaki nila, hindi sila maging burden sa iba. Lalo na kung ikaw ay nanay, na alam mo ang hirap maging babae. No? So, dapat maintindihan din nila, kahit babae ang anak mo, na masabi mo na, anak, kung hindi mo gulo yan, paayos mo sa kuya mo. No? Kasi hindi po katulong ang babae at hindi rin dapat ganun sa lalaki. Kailangan balance siya in harmony. Parang ganito, no? Kung magli-live-in kayo, tatanungin mo. Hindi na uso yung biglang live-in eh. Na mahal kita, mahal mo ko, hindi na uso yun. Kailangan tanungin mo, ano ang magiging parte ko at ano magiging parte mo. Okay? Halimbawa, ang idea, yung lalaki, kaya niya i-provide sa'yo yung lahat. Ako na bahala sa pagkain, tubig, kuryente, sa bahay. Pero ikaw ang bahala sa, tawag dito, sa gawaing bahay, sa pagluluto, sa uh, sa paglalaba, yung gano'n, no? Kasi siya naman ang bahala lahat. Tapos, sa mga luho mo, yun din sa babae. Diba? Kanya yun, sarili niya, hindi na ito sa lalaki, unless na regalo. So, hindi dapat din lahat ipasa natin sa lalaki, no? Pero hindi ko rin naman sinabi na
Unless yung babae is, alam mo na, aasawahin na. I mean, nandun pa lang tayo sa living. So, kailangan alam niyo yung give and take. Alam niyo din na tawag dito na hindi mo pwede ikulong agad yung babae, no? Na ikulong mo agad yung babae kung hindi mo pa kayang buhayin. So, alam mo yung sabihin, okay, magtatrabaho ka, pero ganito, alam ko, kailangan mo tulungan pamilya mo, so ganito. Halimbawa, kung hindi naman kaya ng lalaki, hagi tayo sa tubig bahay, pagkain, kuryente. O at least given, kahit lalabas tayo, hati muna tayo, tapos maglagay tayo ng savings natin na para makaipon tayo, magkaroon ng gano'n. Gano'n na kasi ngayon, no? Ngayon, ngayon, paano gagawin yan, Cancer? Ng partner mo o ikaw, okay? Kung etong partner mo yung pamilya niya ay nakaasa sa kanya. Lalo na kung panganay. O kung hindi man panganay, no? Siya yung breadwinner. Paano? Hindi niya magagawang magkaroon ng relasyon towards you. Kahit gusto niya pa, na ang nararamdaman ko nga kaya hindi magkaayos nito cancer is because before, ang problema is yung family niya. Yung, hindi naman pamilya niya problema. I mean, yung mga burden na hindi niya dapat hinako. Okay? It's either you or siya. Okay? So, para magkaroon ng judgment, masabi niya yung katotohanan, kailangan niyang bitawan yung mga bagay na hindi para sa kanya or pwede nilang paghatian ng pamilya niya. Kasi, maniwala kayo sa akin, kahit anong gawin nyo, kontrabita kayo sa pamilya nyo, kahit tumulong kayo ng 1 million a day, one day hindi ka lang nagbigay ng 1 million, ay madamot ka na. Demonyo ka na. So, anong gagawin mo? Bakit mo pipiliin maging masaya sila? Tapos ikaw, pasaming burden. Dapat, masaya ka din. Okay? Hindi yung ganyan. So, let's go to Aries. Okay. Tingnan natin current situation ng Aries at no person niya. Tarot Angels, please. Give me 3 cards, current situation. Thank you, John. Eljon. Thank you, Lejon. Divine Aqua Lover. Ibig sabihin, alam mo, TF, no? Okay. Aries. Okay. Air and, ano din yun, air in fire. Pag sinasabi nila hindi bagay air and fire, hello, ano ba nakakapagbuo ng fire? Di ba pag hinahanginan? At dahil dyan, uuwi ako ng diet para sa kuya-kuyahan ko. Nagsasabi ako sa kanya na pwede i-drive niya ako para mabisita ko din yung pamangkin ko doon sa kayong asawa niya. Kasi sa kanya lang ako nagiging safe pagka tawag dito, nakasama siya na okay ako maging ako. Kasi pag ibang barkada nung ex ko hindi okay. Pero yung sa kuyahan ko okay. So, sabi ko, kuya pa-drive naman ako dito, dito. Excuse me, dito, 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 doon. Ayan, ganyan. Kasi, ang sarap maging ikaw. Kaysa yung para people pleaser ka. Ito, kuya, ano ko, Libra din to. Tawag dito. May pagka people pleaser to, pero sa akin lang siya nakakaramdam ng balance. Okay, Aris. Wala nang babalikan. Wala nang babalikan, Aris. Might be na umalis ka na sa bahay or paalis ka na sa bahay niya dahil hindi na kayo magkakaroon ng um, yung difference niya sa isa't isa is hindi siya naka-align, no? Hindi siya puzzle fit sa puso mo. Although meron ka sanang pangarap towards this kaso parang hindi na talaga pwede. So, it's either pahiwalay or hiwalay ka na ngayon. Dahil yung mga bagay na pinag-usapan nyo before or mga nangyari before is brought up lang currently kahit ayaw nyo sana pag-usapan or magkaroon ng problema. Tama? Kaso, yung nakahukay, binabalik at binabalik, which is, hindi ko masisisi kung sino man yun sa inyo. Hindi, wala tayong karapatan na sabihin na mag-move ka na lang forward, lalo na kung hindi tayo nasaktan.
Pero yung mga ganitong tao, is kailangan nila ng space. Okay? Kasi paano mo nga naman ba ibabalik yung halimbawa, nakuha mo yung lalaki or yung babae. Itong lalaking to competent to sa sarili niya. Sabihin na natin yung mga lalaki kasi natural na competent ang mga lalaki sa sarili nila. Then, dahil alam nila na campus boy sila, gwapo sila, hindi sila lolokohin ng partner nila, no? Na, kasi alam naman nila madaming babae nagpapapansin sa kanila. Eh, biglang itong babae na to, eh, may kachat pala. Nagpunta pala ng ano, kung saan niya nakilala, dating app, mga ganyan, siguro gano'n. O may marami pa sa FB, ganyan. Ano tingin mo mararamdaman ng lalaki na buong buhay niya, buong taon na naging kayo is trusted ka niya, 'di ba? Tapos ang nangyari is sabihin natin nakita niya, I love you, kita tayo sa ganito, coffee tayo, libre kita, sunduin kita mamaya, hindi ka naman susunduin yata ng boyfriend mo, para naman ata ko yung boyfriend mo. Anong tingin mo mararamdaman niya? So, ganun din sa babae, kasi tayo mga babae, alam na natin yan, no? um, Sigurado ako magkakaroon ng paranoia kahit sabihin mo, text lang naman yun, nilalandi ko lang naman yun, kasi ganito, ganyan, pero mapaparanoid ng lalaki. Yung confidence niya babaksak yan. Ha! Ganun. Hindi ko tinatawarin yan, pero I mean yun, no? So, sabihin natin, kasi yung mga lalaki, I think hindi nila naiintindihan, kaya lalaki in example ko, kung ano nararamdaman ng babae pag niloko nyo sila kami, ng ganon, no? So, yung mga lalaki, babaksak yung confidence nila, titingin-tingin na yan ng phone. Okay? Dahil wala na siyang tiwala sa taong yun. So, imaginein mo yung mararamdaman na ganun din ang nararamdaman ng babae. Nagiging paranoid ka, nagiging paranoid din ng babae. So, ibo-brought up mo din yan. Na talaga? Oo, eh bakit? Nalita ko ah. Hindi lang kita nasundo. Saan ka pumunta? Kahit wala kang ginawa, di ba? Ganun din po sa mga babae, no, guys? So, although meron kang, ito yung nakikita mong future before, ngayon hindi na, no? John 3:16, thank you. So, yeah. Tingnan natin yung maaaring mangyari sa Aries. Love life niya within 7 days. Ang hirap pag nawala ang isang relasyon ng trust. Kasi, parang yan yung pundasyon para sa akin. Kung sinungaling ka, hindi kita pwede maging kaibigan. Kahit kaibigan, hindi na. Dati, nagbe-bare minimum ako kung sino available. Ngayon, hindi. Ang daming tao sa paligid ko. Hindi ko kailangan ng sinungaling. Okay? Hindi ako mag-open sa'yo kung hindi ka na rapat sa buhay ko. Sorry ka na lang, no? Parang ganon. Okay, Aris. Okay, sasabihin ko sa'yo, wala na talaga to. Wala nang balikan to, isa complete. Okay? Cycle. This is the word. Accomplishment. Alam ko masakit, pero at the same time, ano na siya, kailangan tanggapin na may mga dumaan to sa buhay natin, hindi ka to waste your time, effort, at magtapon ng kung ano man bagay na naibigay mo sa relasyon na yun. Ito ay para may matutunan tayo. Na hindi natin deserve yung ganito. Okay. Hindi ito yung klaseng pagmamahal na gusto ko. Although ito, maganda siya, gwapo siya, macho siya, sex siya, pero hindi ito eh. Hindi ito yung magpapasaya sa akin. Okay, for public attention, for stability, pero hindi eh. Pampabango kumbaga sa politika ng pangalan dahil ito ay kilalang tao at pamilya niya. Parang gano'n. Pero hindi ito yung taong mahal ko. Okay? Hindi ito yung klase ng tao na gusto ko. Nawawalan ako ng confidence, nawawalan ako sa sarili ko, hindi ko nakikilala sarili ko dahil puro siya. Gumawa man ako ng mali before, pero ito grabe ginagawang mali. At pagka dinidiktahan ko siya, ang nangyayari, ibabalik niya sa akin isang ginawa kong mali. Okay? Na parang wala na akong karapatan magalit kung may gagawin pa siyang iba. Okay, yun yung nararamdaman ko, no? Para sa aking Aris. But don't you worry, child. Okay? Yung kanta yan, the heavens got a plan for you. Parang gano'n. Nakalimutan ko na kaya din sa magkakaroon ka ng solid beginnings. Kailangan mo lang mag-make ng choice. Kasi alam mo na na completion na to, pero baka nandiyan ka pa, yung katauhan mo in 3D, andyan pa siya, andyan ka pa, hindi ka umiiwalay. Kailangan mo munang itapon ang burden na yan. Pero, ang suggest ko dito, kung makikipaghiwalay ka, sabihin mo lahat kung bakit. Ngayon, pag sinabing hindi, ay may, magbabago ako, hindi, start kayo sa slate. Clean slate.
Babae man yan, lalaki man yan, clean slate. Ligawan mo na lang siya ulit kung nakita mo na okay siya. At alam niyo ba yung pelikula ng ano, Because of You ni, nandun si Peter Ocampo, saka si Sandaro, ay si Peter Ocampo, saka si Kristen Hermosa. Anong ginawa ni Kristen Hermosa? Iniwari niya sa kasal niya mismo si Peter Ocampo. Okay? Nag-beg pa si Peter Ocampo. Talaga nag-bare minimum. Okay? Hanggang sa nagbago siya na lahat, no? Tapos, ayun, nag-start sila as zero. Kasi, syempre, nasaktan na rin yung tao. Wala namang masama mag-start ng zero, no? At least makita mo kung huwag ka mag-start kasama na tong person na to, lalo na kung sinaktan ka na pa ulit-ulit. Kahit nasaktan mo siya ng one beses, hindi niya pwedeng sabihin niya na quits na tayo. Eh, ang dami niyang best ginawa. Wag. Halimbawa kung lalaki ka, sige, sabihin mo, eto yung mga ganito. Tapos pag sinabi mo magbabago ako, pero mag-start muna tayo as zero. Okay? Gusto ko muna makilala ka. Gusto ko makita kung magbabago ka talaga. Ngayon, kung babae ka, hindi tayo pwede magsimula uli. Kailangan maging magkaibigan muna tayo. Kasi, nung naging magjowa tayo, parang naging sinungaling ka na eh. Gusto ko maging open ka uli sa akin. Gusto ko ulit maramdaman yung closeness natin. Hindi yung sa ibang tao ka magsasalita, tapos sa akin, close off ka. Okay? So, ganun ang gawin mo, Aris. So, saka sa mga iba dyan na relasyon na alam niyo ng pag ganun. Okay? So, yeah. Okay, doon naman tayo sa Aquarius. Ang haba. Dun na. Sabi ko. Okay. Hindi, ayoko lang din madaliin. Pinagalitan ako ng ano ko. Hindi naman pinagalitan ng grades ko. Binigyan lang nila ako ng clue. Kasi kung gusto ko i-enjoy yung ginagawa ko, I think dapat hindi ko rin madaliin, no? Kahit sabihin mo generally dito. So, tingnan natin Aquarius, no? Current situation ng aking Aquarius at no person niya. Tarot Angels, please. Give me 3 cards. Current situation ng Aquarius at no person. Yeah, please. Pero be, wala pa at ang dami pang wala. Ang haba na siya. Tumayon siya kasama niya John. Asawa niya pala yan. Si Midnight at Sunlight. Ay, hindi. Si Sunlight, si Moonlight. Si Midnight at pala. Okay. Mali current situation nila. Pero sige, okay. Adiamo, I guess something has changed between you and me. Maybe we tried just a little too far, and now we are strangers again. Okay, Aquarius, I think your person, you and both, are back to strangers again. Yun yung feeling mo. Parang lahat ng nangyari before is parang may mga plano kayo na hindi siya umusbong. Okay? Nalagyan ko ng timestamp, no? Might be about sa money to, ka-work, ka-collaboration, or what, no? Supposed to be teamwork. Supposed to be na may mga tinanim kayo before na siguro, mga plano, or hindi na siya natupad. Parang, back to strangers nga kayo. Okay? Ang nalilep na lang sa relasyon nito is yung sarili mo. Hindi mo nakilala itong taong to at minsan hindi mo nakikilala yung sarili mo kasi parang ayaw mo na din kilala yung sarili mo, Aquarius. Dahil nga, I'm not sure, ginawa mo yata lahat. I mean, to the point na naniwala ka rin ata sa love potion or something like that or ano mang spell na I don't think na it means any harm. Pero it didn't work out. Kasi guys, parang ano lang yan, no? Parang ganito lang yung mga love potion, no? Kahit hindi ako gumagawa yan dahil hindi ko rin gagawin yan. Pero yung sabihin natin na may intention ka, you can pray for that. Pero yung, alam mo yung sanang maakit mo isang tao, I don't think na gusto kong gawin yun. Gusto ko mas
kung gagawa ako ng ganun, yung para sa'yo, hindi yung taong gusto mo. Kung yun ang para sa'yo talaga, yung bigay ng ni God or kung ano ang pinapanood ni God, di ba? Pero I think, kahit anong gawin mo dito na love potion or magic spell or what, or ano man, charm or what, okay, it didn't work out talaga. I mean, sobrang invest ka dito, money din. Nag-invest ka na rin dito ng money, sarili mo. Nag-teamwork ka dito sa taong to, pero wala, back to strangers lang din kayo. I'm not sure why wala nakalagay dito. Pero, natitira pa yung sarili mo, ayaw mo lang tingnan. Kasi may pride at ego ka. I'm not trying to, ano ha, hindi ko gustong, i-ano ka, parang durugin yung ano man ang natitira sa'yo. Pero, hindi siya magiging okay kahit kailan kung hindi ka na masaya. Kasi kahit kasama mo isang tao, parang ganito yung mga napikot eh. Sabi ko nga yung love potion, parang ganun lang din love potion eh. Napikot mo, nakuha mo, pag nagising yan, wala na, hindi ka na mahal. Okay? Nabuntis ka, papakasalan ka, pero walang respeto. Iti-trigger ko na yung mga ibang tao dito, ha? Kahit anong gawin mo pag hindi ka mahal ng tao, kahit na ikaw ang pinakamaganda o pinakamagwapa sa buong mundo, kahit ikaw ay pinakamahaba or pinaka-pachikip, okay? Okay, inaano ka lang, para hindi kayo masyado, di ba, masyadong hot yung topic. Kung hindi ka mahal, hindi ka mahal. Halimbawa, ikaw yung pinakamaganda. Pinagpalit ka sa pinakapangit. Ikaw pinagpalit ka sa pinakapangit. Pakialam mo ba, mahal niya yon. Thank you, Miss. Si Miss Heart ko. Tama ba? Tama ako. Ay, sabi na si Miss Heart yun. Okay. Thank you, Miss Heart. So, yun nga. Huwag kayong umasa sa ganun, no? So, tingnan natin maring nangyari sa love life ng Aquarius ko within 7 days. So, yes, Miss Heart. Alam ko na po. Ooh. Kaya mahirap. I think mamamotivate ka makipaghiwalay sa taong to. Kasi may tao din naman, I think, na naka-ready para sa'yo. Pero, ingat ka ha. Kahit ito yung tao na maaari magbigay ng mga wish mo or what, huwag ka rin magmadali. Alam niyo ng intuition mo. Kailangan mo uling mag-ano. Kung anong ginawa mo sa current situation mo as of now, or karelasyon mo ngayon, or nililigawan mo sa ngayon, or kung anong mga sitwasyon mo meron kayo, kailangan gawin mo rin dito. Okay? Ay, bakit? Para hindi ka magmadali. Para hindi ka madaling bitawan. Kasi kahit nakilala niyo isa't isa or kahit nasabihin mo na ito yung dating back burner mo, okay, or takbuhan mo, alam mo sa intuition mo na kailangan mong gawin dito ulit. Okay? Yung magtanim at makipag-teamwork. Might be ka-work mo to, okay? So, yeah. Bakit? Kasi kailangan, this time, ito kung ano man yung ano nyo. Thank you, Awakening. Kung ano man ang itatanim mo dito, unlike sa current situation mo ngayon, uusbong siya dahil ito ang partner mo talaga. Pero, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit, kahit na ang tao ay nakalaan para sa'yo, binigay ng Diyos sa'yo, nakalagay yan, nakakontrata, babe, na kayong dalawa talaga magiging magjowa. No, kahit kayo talaga. Pero ang nangyari, ang ginawa mo ay ganito. Halimbawa, hinayaan mo na tapak-tapakan yung pagkatao mo. Pumayag ka maging third party. Instead na kung hindi ka na mahal kita, pero hindi ako laruan, hindi ako yung tipo ng dapat maging ano mo, side chick mo, or ano mo, back burner mo, etong taong to ay hindi magbabago. Gagawin ka yung third party. So, know your worth. Alam mo din dapat ang worth ng relasyon. I think alam mo yung worth mo, kaya ka makipag-iwalay sa sitwasyon na to. Pero, hindi mo alam na kailangan slow down. Hindi porket na matagal na kayo magkakilala nga, bigla na lang na, ay, hindi na kailangan magtanim-tanim ng ganyan-ganyan. Tayo na, sure. Sa una lang yun masaya. Kasi diyan mo para makikita, no? So, just to make sure, mas lalong makilala ka at pag-ingatan ka ng taong to. Kailangan makilala niyo pa. This year, 2026, yeah, alam ko, papasok na ang taon ng mga kabayo. Pero, apoy siya, ha? Remember?
So, kahit na sabihin mong apoy siya, guys, thank you, awakening. Tanungin ko nga sa inyo, kailangan ba tayo maging mabilis dito? Hindi. Dahil pag bumilis ang takbo ng apoy ng kabayo, ang mangyayari is, you know what, di ba guys? Lalong tataas yung apoy, mawawala ng balance, masasaktan at masusunog ang sarili. Ganon din tayo. Ganon din sa relasyon. Okay? Kahit napaka-passionate pa yan. Okay? Wag, wag bubuka ka. Wag mo papasok sa tao na, alam mo yun, hindi mo pa alam kung ano talaga meron. Ngayon, kung if ever dahil nakita kong back burner mo, at nararamdaman ko, some of the Aquarius dito is kinuha yung bagay na hindi binigay ng partner doon sa taong yun, it's okay, pero know your worth pa rin. Diba? May iba nga mga magjojowa dyan na kahit sabihin mo na nag-ano sila, hindi naman nila inaraw-araw. Okay? Kasi alam nila yung boundaries nila. Hindi yun yung babae na nakuha mo na ako, papakuha ko pa ulit, tapos kahit na ipasok ko dahil tatakutin. Kaya wala yung kita, kahit nakauna ko naman nakauna sa'yo, alam niya pa rin yung worth niya, okay? Ay, mahalaga pagiging inosente at purity sa love, like sa ano, or kung ano-ano man. Pero, mahalaga pa rin yung nagmamahal, di ba? Not even, hindi na ibig sabihin na nawala yung purity mo, kailangan mo maging sunod-sunuran sa taong nakauna sa'yo. No. Alam mo yung worth mo. Yung mga iba nga dyan na mamis na, minamahal ng sobra, ibinibigay ang moon and sun. Di ba? Binibigay ang lahat. Dahil alam nila yung worth nila. Yung mga tao na, kagaya na sinabi ni Miss Rupa Gutierrez, di ba? Kasi nga nagmahal na siya before. King pang minahal niya. Ba't kita ipagluluto kung hindi naman tayo magjowa? No? Hindi pa naman tayo libre. Thank you, Aquarius. Ba't kita pagluluto? Sino ka? Diba? Di ganon. Ganon, girls and guys. Okay? Don't overthink. Don't overthink. Okay? So, let's go to our, ano. Miss Heart, unahin ko muna si Capricorn. Kasi, kanina pa yung si Sir John here. And 54. Okay. Current situation ng aking mga Capricorn. Awakening. Thank you. Ano nga ang sadak sa inyo, Miss Awakening? Miss na naman ako. So, yan. Okay. Awakening. Current situation. Sunod po natin yun. Sabay pala kayo ng start eh. Okay. Apat ang binigay sa akin para sa Capricorn. History, may nangyari na nakaraan before. Na-realize mo. Madami ka na-realize na sana may nagawa kang bagay na hindi mo nagawa noon. Oh, okay. So, ito yung about sa love life mo, no? Yun ang nararamdaman mo sa person mo. Kasi, kung kailan ka naging single, kung kailan kayo naghiwalay Capricorn, thank you, Awakening. Saka mo na-realize yung halaga ng taong to. At sasabihin ng iba, oh, little too late. No! Okay? No. To show some gesture, gratitude, mag-message, walang too late, guys, na itama yung mali para sa'yo. Okay? Hindi ko nasasabihin yung mali para sa person mo. Okay? May mga tao kasi na nasaktan ko to before. Nakita ko nag-glow na siya. Hindi ako makatulog. Ilang taon na nangyari. 10 years, 5 years, 1 month, 1 year, 1 day. Hindi ako makatulog. Yung konsensya ko, may dapat ginawa ko, pero may jowa na, masaya na siya, maganda na siya, gwapo na siya, mataas na siya, kilala na siya. Hindi pa rin too late mag-message. Na hindi para mararamdaman yun ng tao kasi kung pa-epal ka lang or nakikipag-ano ka lang na, alam mo yun, para may maano lang, may space para mang-epal ka. Mararamdaman yun kung genuine yung bibigay mo na mensahe or gesture or effort, no? Hindi too late dahil wala ka namang balak gulihin yung buhay niya. Hindi rin too late para agawin. Hindi naman yun ang intention mo. Ang gusto mo lang ipakita na andito ako. Kung single pa siya, edi wow, edi happy for you. Kung hindi, at least alam niya na may tao siya na pwedeng pagkatiwalaan. Okay. Lalo na hindi mo alam, lahat ng mga tao ngayon sa social media is, I'm happy. Ay, dito ako sa mundo to. Yan, ganyan, ganon. Pero deep inside is hindi
naman talaga, right? So, hindi mo alam, don't judge your person, hindi kita gina-judge, di ba? Pero hindi ako naniniwala ng tuloy. Ako nga eh. Sabi ko, hindi talaga. Oy, madali for me. Naku, hindi. Madali ko lang sabihin ngayon kasi ginawa ko yung napakahirap na hindi kayang gawin ng kahit sinong tao. Kaya para sa akin madali, okay? Pero mahirap yun. Alam ko naman. Gets ko naman. Mahirap naman talaga. So, tingnan natin maaaring mangyari sa Capricorn within 7 days. No? Excuse me lang. Kumain kami sa lechonin kanina. Niyaya ako ng date. Eh ako naman, ay hindi ko boyfriend yun. Okay? Nasa lalalag nga ako. Pagkasama ko, lagi ako lang ang ngiti kasi nasa lalalalalala. Bundok ng tralala. Okay, wala kasi masaya ako. Yung maraming pumapasok sa isip ng magagandang bagay. Okay, Capricorn. Heartbreak pa rin ang mararamdaman mo. But, I just want you to know, may kalalagyan yan. Kasi, napapagod ka na sa heartbreak na yan. Gusto mo na magkaroon ng heartbreak na may gagawin na, parang alam mo yon, ayaw mo maglaro ng basketball dahil natatakot kang masugatan or mapilayan. Pero para saan pa? Para sumali ka. So, ready ka na masaktan. Within 7 days, ready ka na masaktan. One last drop ng umiyak na walang ginagawa. Dahil this time, you're going towards your apology. Pupunta ka sa taong to, kahit anong merong obstacle. Dahil, hello, ilan beses mo na pinagdaanan yung sakit na nararamdaman mo at itinago-tago yung totoong nararamdaman mo sa taong to. Kaya ngayon, pupunta ka sa taong to para mag-apology. Which is very nice. I'm happy for you, no? Kung ano man ang sagot, kung ano man mangyari, naka-ready ka. Ano pa bang mas masakit? Yung ilang araw kang hindi makatulog, nakakaisip na dapat may ginawa ka? O yung malaman na kung hindi ka man patawarin, eh, kung layo ka naman eh, at least, alam mo yun, ginawa mo yung bagay na tawag dito na dapat na ginawa mo noon pa. Sinabi mo na yung totoo noon pa. Parang ako din yan, no? Parang before, teka lang, dapat may gawin ako. Kaya before, bago ko i-cut off, kahit kapamilya ko, ginagawa ko muna talaga lahat. Hahabulin ko muna yan. O, ginawa ko to, kinausap ko to, baka pwede naman na gawin mo to. Eh, ang ginawa ba naman eh, hindi. Ayaw talaga. So, anong gagawin natin? Siyempre, hindi na natin pwede pilitin. Kailangan na lang natin. Thank you, Miss Awakening. Kailangan na lang natin is, alam mo na, i-let go. Let God. Okay? Importante, may ginawa tayo. Hindi yan ang dalawang that got away. Makakatulog ako ng maayos dahil ginawa ko yung bagay. Hindi yung relasyon ha. Kasi meron akong tao na pinaaral na tumigil dahil may pamilya na siya. Tapos dahil sabi niya yung teacher daw niya is ilang buwan na pala siyang absent. Pero pinakausapan ko kasi graduating siya this year. Ang nangyari is talagang pinakausapan ko. Ba, hinihingan ako ng 12K na parang nakatali siya dun sa asawa niya. Eh, nag-visit ako doon. Eh, kinat-off ko nga. Alam mo ba, umiyak pa ako na tawag dito. Pero ngayon, at least alam ko na ginawa ko yung best ko para tulungan yung kamag-anak ko. Kaya lang, wala na talaga. Okay. So, kung ano man ang naging desisyon niya sa buhay niya, gusto niya maging mineral water boy, hindi ko na problema yon, no? Hinihiling ko na lang na sana, balang araw magising siya. Okay? At hindi ko na siya habulin, no? Kahit nakadugo ko pa yan. Kasi, ginawa ko na yung best ko. Maybe it's their time na i-show kung ano yung dapat nilang gawin sa buhay nila. Di ba? So, let's go to our Libra. Okay. Lagyan ako times na ano naman ako. Bakit gano'n? Ano open si ano? Okay. Current situation, thank you ang tiyaw ng aking Libra at ng person niya. Okay, ng aking Libra at ng person niya. Okay, forbidden lang. Single at may nag-wish. Sa bagay, ba't nga may wish Libra ang isang tao na itinaboy mo? Okay, na natitrigger ka. Gusto ko lang tanong, hindi kita pinagtatawanan. Okay? Libra,
Single ka pat ni-wish mo tong taong to, na ilang beses mo tinaboy, idininay mo sa sarili mo, na hindi ito ang para sa'yo dahil hindi yata to angkop sa mga manonood. Joke lang. Ito ay parental guidance, joke lang, okay? Dahil hindi to yata angkop sa pamilya mo, kaibigan mo, whatever, or may jowa ka, or whatever. Okay, basta hindi siya angkop. Hindi ito yung puzzle piece mo. Bakit nimi-wish mo tong taon to kung kailan na libre ka na? Okay? So, naka-masculine mode ka. So, inaayos mo yung pera mo. So, bakit mo nimi-wish to? Nimi-wish kang tao na kinaboy mo. Ha? Tingnan mo, gulo ng buhay mo. Bakit mo nimi-wish to, taong to? Nakapokus ka sa kanya, ha? Naalala mo. At hindi mo akalain na mararamdaman mo to sa taong tinaboy mo. Okay. So, kung wala kang taong tinaboy na ni-wish mo, Libra, hindi to para sa yung Libra. Okay? Maaaring tawag dito, check your sun and moon rising ngayon. Um, kung hindi ka Libra, para sa yung situation mo, may tinaboy ka na tao na hindi mo akalain mamahalin mo. Tawag dito you can stay. Okay, parang gusto ko mag-slow sa Libra. Okay? Tawag dito, bakit kaya? So, tingnan natin, no? Sabi ko nga, it's never too late. Pero, bagay, may mga tao naman na, ewan ko, ako yata yung tao hindi ko ma-realize na mahal ko yung taong tinaboy ko. Kasi hindi ko itataboy kahit kailan. Unless ako yung itaboy, lalayo ako para sa kanya. Okay? So, within 7 days, love life ng aking Libra. Gusto ko, bigay niya, bigay. Okay? So, yeah. Madami kang option. Madami kang makukuhang option. I think may mga tao ay na bumabalik sa buhay mo, pero hindi ito yung mga tao na gusto mo. So, may tao ka na hinihiling na sana bumalik. Last general reading, ito din yun, di ba? Ganito rin yung sa Libra eh. Ito rin yung sa Libra, no? Tawag dito, na may gusto siyang bumalik, no? So, currently, you will heal within 7 days. Naghihiling ka pa rin. I think last time mo pa ginagawa yung healing, yung mag-surrender sa destiny. Tingnan mo, naging kalmado ako sa Libra. Okay, gusto mong mag-surrender na sa destiny dahil alam mo sa intuition mo na tama yung gagawin mo. Okay? Hindi ka na lumalaban sa mga bagay na, paano ba ito, Libra? Before is fixated ka. Okay? Parang, ayokong ligawan yung taong pinakawalan mo na itinaboy mo noon kasi nga hindi ito yung gusto ng family mo or magiging magulo yung buhay mo. Bakit ba ganito yung buhok ko? Okay? Magiging ganito yung buhay mo pagkasama mo to or ganyan, baka magulo, hindi mo alam. Gusto mo sa tao na, okay, kilala ko to, ganito yung family nito, okay to, magugustuhan to ng constituents ko. Okay, kung tama yung pronunciation ko, kung hindi, itama nyo na lang. Naiintindihan nyo ba ako? Okay. So, yeah. Within 7 days, kahit marami kang option, you will do your own thing. And which is very nice for you. Surrender to your guides kasi you're following your intuition towards your passion. So, ang masasabi ko lang, Libra, although hindi mo naiisip, or hindi mo pa napapansin ngayon, lahat ng bagay na ginagawa mo is, tawag dito, sa buhay mo as of now, lahat ng desisyon is because yung passion mo towards this person. Okay? Which is very nice. Hindi kasi lahat ng tao naniniwala sa thank you Aquarius 5D connection, no? Alam ko, mahirap to sabihin, pero might be, no, na konektado ang Libra ko. Kasi ang Libra din, very ano din sila eh, akala nyo ba, napaka-logical nila. Deep inside, they are very clingy, passionate, full of dreams. Nga lang dahil ang gusto ng mga tao sa paligid nila yung mga maling tao, okay? Hindi ka naman sinasabing masamang tao,
Yung mga maling tao is parang nakikita niya na kailangan maging ganito, maging ganyan, or sa kinalaki niya, traditionally, dynamic, yun ang nangyayari, no? So, kaya hindi mailabas ni Libra yung sarili niya. Pinag-uusapan niya namin kahapon nung friend ko na dalawa ang katauhan ng Libra. Isa, yung totoong sila, at yung isa, yung na-expect ng iba. Which, kahit ang Libra, nalilito na rin kung alin siya doon. But ikaw, alam mo na yung tama mong gawin. Hindi ka na magiging fixated. Hindi na ito yung tipuhan na, okay, ayaw kasi ng pamilya ko dito, so ayaw ko na rin sa tao to, parang ganon. Hindi ko naman sinabi na, hindi mo naman babalikan, wala akong nararamdaman na babalikan mo yung tao na ni-wish mo, or kakausapin mo siya within 7 days. Ang nakikita ko lang is your healing, and kung ano man yung mangyari, kung magka-organic contact kayo, or, gusto ko sabihin, organic contact. Okay. 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 Kung ano man, is you will let it to destiny. Okay? Kasi, andun pa rin kasi yung takot ni Libra na kausapin yung person niya dahil ayaw niya na, syempre naghihilang yung Libra natin, no? Ayaw niyang makarinig ng negative. Or, kung mag-usap man sila, pagbigyan siya, ayaw niya marinig yung mga bagay na nangyari before. Kahit ang totoo niyan, iniisip mo na rin naman. Okay, iniisip mo na rin naman gabi-gabi. Nagpapatrigger pa nga sa'yo yun kahit hindi sinasabi ng person mo. So, sasabihin ko, ano ba pinagkaiba? Still, you're healing. And okay yun. Huwag mo muna kausapin din yung person mo kasi nga, matitrigger ka lalo. So, mas mabuti pa na focus ka sa sarili mo hanggang mag-ready ka na. Unlike ni, di ba, ni Capricorn kanina, sino ba yun? Kung sino ba yun? Si Aris o sino ba yun yung ready na kumatanggap kung ano man yung sagot ng tao na tatanungin niya kung okay ba or hindi, no? So, ikaw kasi, you're currently healing. So, yeah, do your best and kung ano magpapasaya sa'yo, gawin mo lang ng gawin. Huwag ka nang tawag dito, huwag mo nang ipilit yung mga bagay na hindi mo, hindi ka komportable. Okay? So, yeah. Hello! Thank you, Aquarius. Ano nga bang tanong mo, Aquarius, bago tayo mag-move sa isa? Kasi tapos na ako sa Aquarius, saka sa Capricorn, but you're welcome, awaiting. But welcome. But don't worry, okay? Keep going. Hello. Bigyan mo ako ng isang tanong, sasagutin ko yan. Okay? So, yeah, Aquarius ko. Ano bang gusto mong tanong sa Aquarius at Capricorn? I-follow nyo rin pala ako dito para sa mga tapos na na zodiac sign. I-upload ko to within sa susunod na reading ko. Okay? Para ganon. Kasi naka-screen recording naman tayo guys. Saka may timestamp naman. Yun yung dahilan ko pati lalagyan ko ng timestamp, diba? Okay? So, yeah. Okay. So, ano pong tanong niyo, Mr. Aquarius? Okay lang ba samahan niyo? So, tingnan natin kung okay ba yung samahan niyo. Capricorn and Aquarius. Both yan meron ako sa chart ko niya. Okay ba samahan niyo? Alam mo naman pala kailangan mo mag-apology para maging okay yung samahan niyo. Ba't di ka mag-apologize? So, ano gali na? Sorry lang, Aquarius. Baka mabugbog ako nito. Okay, matrigger ko. Di, pinapatawa lang kita. Paano magiging okay kung hindi ka nag-apologize? Okay. Sorry, guys. Okay. Parang mo na rin ako kaibigan. Pero iba yung hawak ko. Hindi ako, isa't kalating taon ako din umiinom. O, 2 taon, hindi ko na maalala. Ang hawak ko ay sa labat. Tapos ikaw, alak. Okay. So, kailangan mo mag-apologize para maging okay ang samahan nyo. Okay. Yeah. May mga bagay ka kasi na, alam mo yun, gusto mo naman maging ganito. Ibigay sa kanya yung gusto niyang ibigay. So, bakit nga ba hindi? Gusto ko malaman.
Okay. Kasi may mga bagay na nagpasakit sa'yo noon na nawalan ka rin ng tiwala kahit sa sarili mo. Pero nare-recognize mo na iba naman 'tong taong 'to, okey? Ito yung tao na gusto mo kasama sa saya, sa hirap, sa lahat ng bagay na maliligayang buhay mo. Kaya lang dala-dala mo pa rin niya yung nakaraan na relasyon na kung ano man yung nangyari or kung hindi man relasyon yung mga nakita mo sa mga ibang tao na dynamic. Okay? Which kasi kailangan mo talaga is tanggalin yun. You will start sa beginning na parang na-inlove ka na hindi ka pa nasasaktan before. Aquarius. Para makapunta kayo dito sa harmony or kung ano man ang next level nyo. Kasi kung walang trust, ewan ko, King of Pentacles is dapat very, ano siya, no? Tawag dito, very, ano siya, tawag dito, for me is grounding. Pero ang nakikita ko rito is kinikip niya lahat ng bagay na gusto niyang ibigay, nga lang hindi niya magawa dahil siguro may mga tao before na, alam mo yun, na inano ka, inabuso ka, kaya hindi ka maging ganito. Pero I think, ito ang kailangan mo. Start to begin in love, love again, like you never been hurt before, to find harmony. Yan. So, yeah, yun ang kailangan mo para maging okay kayo. So, let's go to our Gemini. Gemini, no? Yung kanina. So, yeah, Gemini tayo. Gemini o Pisces? Sige. Gemini or Pisces? Kakatapos ko lang po. You're welcome, Aquarius. Kakatapos ko lang, Miss Heart, ng ano, ng Libra. Saka na Sagittarius. At teka, okay. Teka, nasa na yung nauna? Okay. Gemini na una. So, yeah. Lagyan natin lang ng timestamp, guys, ha. Alam nyo, guys, so, ang dami pang wala. Ang dami pang wala. Huwag kayong mag-alala. Gusto ko rin naman i-enjoy to. Kasi, alam niyo na. Okay, aking Gemini. Current situation ng Gemini at ng person niya. Tarot Ages, please give me 3 cards. Sa susunod na reading natin ng live, baka mag-live pa ako sa Thursday. Kung ano nangyari sa mga tao na nanakit sa inyo, no? Tapos, yung paano natin i-check yung energy is yung ganito rin. Kung ano ang sitwasyon nyo sa taong to before. So, ito, love life to, no? Tapos, alam niyo naman, Sunday or Monday, yun yung ano natin, before ng week ng start is yung January. So, okay, Aries, ay, Gemini, ito yung feel mo na parang soulmate mo. So, gusto mo mag-confess ng nararamdaman mo, kaya lang natatakot ka sa mga sasabihin ng ibang tao. So, nagpapanik ka o natatakot ka. Pero sobra ang nararamdaman mo dito na lasty feeling at desire na makasama to ng solo. Okay? So, kung dito ang current situation mo, aking Gemini, check your sun and moon and rising ngayon. Kung di ka Gemini para sa inong situation, you can always stay, no? Count on me to take and leave the pressure that... Titignan ko kung may work ako eh. Dapat meron. Nakuha ko na may quote ako, pero yeah. Napaka-energetic ko pagkagabi kasi gabi lang naman talaga ako may energy. Pag umaga, wala. Kaya bihira ako live ng umaga. Okay. Okay, kailangan ko lang to. Within 7 days, ang relasyon mo is will put on rest. Magpapahinga ka sa nararamdaman mo. Kasi hindi ka pa makapag-decide. You will soul searching. Ibig sabihin ng soul searching, hindi mo hanapin ang mga sagot sa ibang tao kundi sa sarili mo. Okay? Kasi may mga options ka, yun yung bagay na hindi ko nararamdaman marami kang option eh. Marami kang
marami kang suliranin, yan, suliranin. At parang sino, bakit ba naman kasi guys, ang lalim ng Tagalog, ang lalim ng English. Guys, please help. Okay. O, hindi tinatawanan niyo. Ano, mga pinagdadaan mo, Gemini, pinapag-aan ko lang. So, imagine niyo na lang, ako yung barkada niyo na, kainuman niyo, na ang hawak ay salabat. Okay? Hindi alak. Dahil ako ay hindi masyado na uminom ng alak. 2 years, 2.5, hindi ko alam, 1 year, gano'n. Basta lampas 1 year na. Okay, guys. Saka iniinom ko lang ay mojito. Meron, pero ngayon, kung si Mami Oni, meron ba kayo tequila? Meron ba kayo lemon? Gusto ko tequila. Ako, meron ba kayo luya? Gusto ko sa labas. Okay? So, yeah. Kasi naman yung boses ko. Kanta pa naman ako ng kanta. Okay. Kakahiga. Okay. So, Gemini, yeah. I think madami ka kasing burdens. Yun nga. Thank you, Ellen, na iniisip or suliranin. Suliranin. Okay? Suliranin. Kaya hindi ka makagalaw. Kaya feeling mo parang isolated ka. Or dapat hindi mo sabihin kung ano man ang nararamdaman mo. Well, kung ano man ang pinagdadaanan mo, hanggat hindi mo pa kayang matakot o harapin ang takot mo, Gemini, hindi ako, bihira naman ako nagbibigay ng ano, no? Um, sige, wag mo muna sabihin. Gusto ko komportable ka or ready ka kung sasabihin mo yung nararamdaman mo or kung ano man yung totoong nararamdaman mo sa current situation mo para handa ka rin na makuha kung hindi maganda yung sagot or kung maganda man sagot, yung mga tao sasabihin. Ibig ko sabihin, kung lalaban ka at sasabihin mo yung totoong nararamdaman mo, gusto ko may armor ka. Gusto ko kaya mong pahalagaan ang sarili mo. Gusto ko kaya mong iangat ang sarili mo. Gusto ko kaya mong bumangon sa bawat salita na sasabihin nila. Pero, tatandaan mo lang, kung hindi mahalaga ang mga taong to at walang ambag sa buhay mo, ba't ka papaapekto? Ngayon, kung mahalaga to, halimbawa, anak mo, okay, pamilya mo, nanay mo, tatay mo, kung ano man doon, kung ano man sitwasyon mo, ayun nga. Hindi lahat ng tao maiintindihan kung ano yung nandito mo. Pero kung hindi mo iintindihan ang sarili mo, yung ikaw, may-ari nito, ano bang mangyayari dito? Ano pang mangyayari sa'yo? Okay? So, it's okay, take a risk. Okay? So, yeah, para sa ating Gemini yan. And let's go to our Pisces, syempre. Okay? Alam ko guys, hindi ako okay minsan magbigay ng mga payo kasi nga ayoko kayong bigyan ng false hope at lalong ayokong umasa kayo sa mga gantong reading. Kasi ang gusto ko, kahit na nagagabay kami, gagawa kayo ng sarili nyong way. Halimbawa, kung sinabi ko na, ay, hindi kayo makakapag-usap nito, may mga tao na kagaya ko na gagawa at gagawa ng paraan para makausap yung taong mahal ko. Okay? Kaya kong bawiin yan. Ibig ko sabihin, ito ay guides lang. Kung hindi magbabago ang takbo ng ikot ng buhay mo, okay? Walang magbabago, ito at ito pa rin yun. Okay? So, pero ikaw pa rin ang may control. Ikaw ang may hawak ng manibela. Kaya mong pumunta ng kaliwa, kaya mong kumanan. Guides lang kami. Ito ang currently energy. Parang nung binasahan ko before yung kapatid ko, ang unang nakita ko sa boyfriend niya at siya, gusto siyang pakasalan at siya na. Hanggang nagbago yun. Okay? Nabago. Okay? May mga ganun sitwasyon tayo. No, guys? So, ikaw pa rin ang may hawak ng manibela. Hindi mo kailangan ma-trigger. Okay lang na pakinggan mo ko. At least, kahit na na-trigger ka, or sumama yung loob sa sinabi ko, may isip mo, okay, hindi ako papayag dito. Parang ganito, no? Nagda-drive ka, tapos sabi ni Grab, 6 hours bago ka makapunta doon. Eh, syempre, tinay mo, sige, there. Eh, 5 hours na doon ka na. Diba, na-beat mo?
Ganon din ako, okay? Para ako yung si Waze, si Google Maps. Kaya mong baguhin yun. Pero wag mo ipipilit ang bagay na hindi ka komportable, okay? Kahit na sabihin ko na, hoy, ito na yung last chance mo para makausap yung person mo. Eh, hindi ka pa komportable at ready. Mararamdaman mo naman yun. Then, don't do that. May be yun na nga yung last time, pero may bago na darating na mas para sa'yo. Tama? Kasi, kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Huwag mong ipipilit. Pwede mo ipilit 1 to 2 times, pero huwag mo nang pipilit after that. Para lang wala kang masabi sa sarili mo na wala akong nagawa, hindi ko na bago. Okay? So, Pisces, current situation ng Pisces. At the person niya. Bilis naman. Tatlo agad. Okay. Lagi mong minamatyagan ng taong to. Yan, ito. Focus at plug. Oh, you keep your eyes closed. Okay. Basta minamatyagan mo to kahit sa social media. Okay. So, yeah. Yung feelings mo parang atras-abante. Pero alam mo may nararamdaman kang kumukulong pagmamahal sa taong to. Pero hindi mo alam kung paano sasabihin. Kaya nga atras-abante. Okay? Suntok sa buwanan na 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 na. Parang, okay, so, maaaring mangyari sa love life ng Pisces within 7 days. Ngayon, kung hindi yung current situation ng Pisces ko, check your sun and moon and rising. Ngayon, pagka Pisces, pero in situation, you can always stay, no? Tarot angels, please give me 3 cards current situation ng aking Pisces na maaaring mangyari sa love life niya within 7 days. Thank you, Ellen. Thank you, Ellen. Hindi, ang love life lang ngayon, yung reading ngayon. General reading ng nakaraang live. Next live ko naman is kung ano nangyari sa mga taong nanakit sa'yo, no? Para makita ko din kung ano nangyari sa kanila. Sorry, ganun. Joke lang. So, yeah. Okay, nakita ko yun? Wait, ba't nawala? Ayan, so let's go. Okay, Pisces within 7 days. Ah, ay nako, ikaw lang issue, hindi ko na sila. Guys, hindi ka ay teka nga. Sino ba yung nagbigay ng gift? Thank you, Bubble Bee. Si Ma'am, sino nagbigay? Thank you po. Oh, within 7 days, ikaw ang magician ng buhay mo. Wow, to make your first move about love. Oh, gagawin mo lahat para dito kasi ayaw mo i-let go yung taong to. Wow naman. Ikaw na. Although nandun yung mo, yung sadness mo sa mga nangyari. Pero, na-realize mo na meron cups, 2 cups na nakatayo pa. May chance pa. Kaya ibibigay mo yung clarity. See? Clarity, brand new beginning, magician. So, kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, I think mapapagod ka na kakalot sa person na to at sasabihin mo, gusto ko na ibigay ang tunay na intention ko sa'yo. Alam ko, noon, ganito, ganyan, ganyan. No? Pero ngayon, iba na. Oh, grabe naman yan. Ang sweet mo naman. Okay, so, napaka-straightforward Pisces, no? Mahalaga to para dito. Pag pinagsama mo tong dalawang to, ibig sabihin Pisces, tawag dito, ito yung love with the clarity. Alam mo kung saan mo ilalagay yung taong to na binibigyan mo ng isang cups mo. Which is very nice. Hindi lahat ng tao kayang sabihin to. Yung ibang tao pahapyaw lang eh. Di ba? Pag both yun magkasama, parang ang saya.
Pag may pentacles pa, wow. Ganun, no? So, yeah, nice. So, tingnan naman natin, no? Ano, ang, ang piyaw. Tapos na po kasi ako sa Aries sa Virgo. Opo, pero magtanong ka sa akin ng isa, sige. Para sagutin ko yon. Ano bang tanong mo sa relasyon mo? Yes, in love life, bubble tea. Next time, yung ano, tawag dito, kung ano nangyari sa mga tanong ka na lang din sa akin, Ma'am Ellen, kung anong tanong nyo. Mahal pa ba siya nung Aris niya, si Miss Angkiao? Tanong ka na din sa akin, Ma'am Ellen, yung isa. Mahal pa po ba siya ng Aris niya? Give me another two cards. Mahal pa po ba siya ng Aris niya? Okay. Ano bang ginawa mo na bagay na ano, na parang hindi niya mapapatawad? Kasi mahal ka ng taong to. Nga lang binibigyan niya ng justice yung sarili niya. So, kailangan niya ng clarity mula from you, saka apologize. Naghihintay siya na mag-apologize ka sa kanya. Okay? Kasi as of now, emperor siya. Ibig sabihin ng emperor, masyado niya kinokontrol ang sarili niya, okay? Masyado niya kinokontrol yung sarili niya emosyon towards you. Alam niya kasing mahal ka niya, pero kailangan niya yung justice sa buhay niya. Bigyan mo ng clarity to, babe. Ang piyaw, para mag-apologize, is, para bumaba yung card niya. Pero kung magbibigay ka ng clarity at ng apologize, please lang, yung totoo. Huwag yung masasaktan siya ulit kung hindi mo kaya. Okay? Magpakatotoo. Wag mong gagawin. Yan. Okay? So, let's go to Miss Ellen. Thank you, Joanne. So, anong energy ni Kev? Kay Miss Ellen. Tarot Angels. Okay. Kasalanan bang mahulog sa'yo? Tumingin ka sa akin. Uy, oy, so nararamdaman mo ba, Miss Ellen, dito sa Kevin na to? Is yung ano, yung healing? Or parang ito yung wish mo? Or pagkasama mo siya, parang ikaw, hindi kailangan magsuot ng mask? Yung okay lang, tumawa, ha! Yung ganon? Okay, yun. I think yun yung nararamdaman niya sa'yo. Ay, kita ko eh. Bakit pa? So, may ka-work mo to? Or kasama mo yung kapartner mo sa collaboration or ka-team mo? Kaingit ah. Nagka-travel kayo? Okay, nakasama mo sa travel? Pag sa'yo, parang feeling niya. Pwede niya sabihin lahat ng burden niya sa buhay niya. Okay? So, parang feeling niya nga, na-meet niya pala sa bar, feeling niya, gusto niya sabihin lahat ng mga burden niya sa'yo, yung mga nangyari sa kanya before, yung mga bagay na hindi niya nasasabi sa iba. Hindi niya alam ba't yun ang nararamdaman niya kasi very healing yung pakiramdam niya towards you. Hindi lahat ng sa bar, ha? Bad. Hello? Yung isang influencer na nakilala ko, hindi ako nakilala. Bait naman siya nga lang nung, ano, mabait na siya ngayon, no? Papi-papi na siya ngayon. Okay? Alang, hindi ko siya pinapaligaw ulit. Grabe naman siya. Grabe naman kayo sa bar. Ano ba kayo? Yung isa nga sa concert, eh. Bang, kahit ganito lang yung mukha ko, kahit sabi 100 kilogram ako, may mga artista ako naligaw sa akin. Yan yung dati. Yung naligaw sa akin, yung asawa na komedyante. Sabihin ko na lang ng part ng BBG. Nga lang, yung asawa kaya, bye-bye. Ay, sige. Tanong, hindi na ba talaga ako mahal ni Aris Boy? Sige. Hindi na ba talaga siya mahal ni Aris Boy? Tarot Angels. Chismis tayo, no?
Tingnan natin. Si Miss Joanne. Nainis-chismis ako. Hmm. Oo. Hindi na talaga. Ikaw lang nagbibigay sa relasyon na 'to at hindi mo sasabihin kung ano yung bagay na hinihingi mo na, "Thank you, Bubble Bee." Hinihingi mo sa kanya, tama. "Thank you, wow. Ay, may bulaklak, kunin mo, char." Galit oh, galit oh, galit oh. Aray ko! Saan ba? Okay. Hindi ka na niya mahal, hindi ko man gustong sabihin yun. Pero may bagay kasi na gusto mong i-alamin sa kanya pero ayaw niya ibigay. Ikaw lang yata yung nagbibigay sa relasyon na to. Kailangan ka mag-focus sa sarili mo at mahalin yung sarili mo. Joanne, okay? Ay, I'm sorry to hear that, pero huwag ka mag-alala. Once na minahal mo sarili mo, may taong naka-align na para sa'yo. Huwag mo na habulin yung taong yan. Pahirapan ka lang din. Huwag mo nang kunin yung closure. Hindi na okay yan. Yung closure, alam mo na sa sarili mo na kailangan mo mag-move forward. Bubble Bee, ano ba tanong mo, Bubble Bee? Alam mo ba paborito ko yan si Bubble? Pag naalala ko pagka umiiyak ako yung part ng ano na yan. Hello, Sunflower Cast. Papaula. Hello. Anong tanong ni Bubble Bee? Ang hiling ko sumayaw. Namimiss ko talaga yung ano, mag-bar. Kaya hindi ako umiinom. Pwede ba yun? Mag-bar ako tapos wala naman ako kasama umiinom. Kasi ayoko isama yung ano eh. Yung kapatid ko sa jowa niya eh. Baka mamaya. Oo. Eh, maano kasi pagka nakainom yung kapatid ko saka yung jowa niya, makulit sila. Eh, ako lang yung unang partner doon pag nagkataon. Ba, sige. Pero hindi ako tumatagay. Dala ko to. Idala ko nito sa labat. Okay ba? Pero taga-pulots ako. Dahil taga-Cavite ako. Chat, charat, rat, rat. Saka gising ako gantong oras. Kaya namimiss ko talaga mag-bar. Ano man tanong mo, Bumblebee? Thank you sa gift. Koklaman hindi. Sa labat. Mas grabe. Pero hindi pa naman ako yung sira yung kasukasuhan ko. Okay. Hintayin lang natin guys yung tanong ni Bumblebee bago tayo mag-move forward sa Taurus or Virgo or Scorpio. Uy! Tatlo na lang. Misteryoso. Ano nga yung kantang yun? Namimiss ko tuloy yung Kapok Joke. Ang layo! Uy, favorite ko yan! Palawan! Ano mo bang pangarap ko? Ilang beses na ako pumunta ng Palawan. Nagpunta na ako ng Palawan ng 3 beses. El Nido isa, Coron isa. Pero ang isa dyan na gusto kong puntahan, kaya nga ako meron ano eh. Kaya nga meron ako ano yung ano yung internet ni ano yung para kahit sa nasa gitna ka ng isla meron kang internet. Meron ako para makapunta ako dyan. So hindi ako tatanong si Bumblebee. Grabe. Pangarap ko dati tumira dyan, hindi na ngayon. Hindi na. Bakit? Wala lang, ayaw ko na. Ayaw ko na kasi dati may pinangakuan akong tao na dyan kami titira nga lang. Hindi kami naging okay. Okay. Parang pangarap namin dati mag-retire. Tsaan. Ewan ko kung gano'n nakaganda ulit yung Palawan. Um, pero kung may pangarap akong bahay, gusto ko, parang hacienda ko. Char, joke lang din. Gusto ko farm lang. Maliit. May sariling solar. Yan. Kahit na may karelasyon ako that time, gusto ko pa rin na, kahit magkarelasyon kami, may gusto ko sana ng may sarili akong room para pagka na ano ako. Kasi nasanay na ako mag-isa guys eh. Ngayon nga nasanay ako mag-isa para ang dali na lang i-cut off ng mga tao sa buhay ko na hindi ko sinasadya. Yung kasi kung hindi nakaalay sa akin, kung hindi ako kaya respetuhin, wala, ang dali na. Dati, pinipis ko pa yung bilang ko pa yung lechon. Oo, ganun ako sa pinsan ko. So, yun yung pangarap ko na sariling, maliit lang na bahay na may 3 room. Tapos,
Pero maliit lang, sinit lang nito, bahay ko. Pero gusto ko meron kami manukan, may itlog, kasi hindi ako sa itlog. Meron akong, ano, malaya yung pusa ko, malaya yung aso ko. Uy, sige! Gusto ko yung falls. Bea, paborito ko yung mga ilog at falls. Na may napuntahan ako dyan na papunta doon, nani, na, ano tawag dito, dagat. Nakalimutan ko na kung ano yung Black Sand ba yun? Oo nga lang kasi wala na kasi akong driver. Kaya, kaya hindi ako makapunta. Okay, kasi ayoko i-libre yung ex ko, di ba? Ba't ko naman i-libre siya? Ang kapal naman ng mukha. Okay, so next tayo, Taurus, no? Ang kapal naman ng mukha pag i-libre ex na nga lang. May utang pa nga sa akin yun. So, Taurus tayo. Current situation ng Taurus at ng person niya. So, simple lang naman pangarap ko. Maliit na bahay, pero hindi ko sinabi malaking room. Maliit lang na room, no? Tapos, yung may sarili ako room pagka na ano, kung gusto ko mapag-isa, okay. Yung sana marerespeto na pagkakas. Saka yung pwede rin na sa kanya yung pagka gusto niya din may pag-isa. Okay, yung pag di siya ready mag-open hanggang maging ready siya. Yung parang gano'n. Ako din. Kasi may tayo sa gano'n eh. Ngayon kasi, sanay na ako mag-isa, guys. Eh, hindi nila ako sanay magpupukpok siya kayo mag-aani sticker. Kaya nagpapatulong ako. Pero bukod doon, wala na. Okay, Taurus. Malaking bagay at pagkabigat ang nararamdaman mo currently sa feeling ng person mo or sa hiwalayan nyo. Okay? Okay, feeling to, okay. So, halimbawa, kung ikaw ay Taurus na masaya ka sa relasyon mo, hindi to para sa'yo. Ito yung Taurus na gusto niya sabihin na makikipaghiwalay na siya. Thank you, Sunflower. Um, Gusto mo sabihin kung paano or saan sisimulan. So, kaya ang ginagawa mo is nag-look ka through online kung paano sisimulan mo. Ang pakikipaghiwalay ha, love reading tayo ngayon, Aquarius. Hindi tayo dyan na natiting ngayon eh. Nag-look forward ka para kung ano sasabihin, ha? So, tingin ko, pag makikipaghiwalay ka, ayusin mo na lang. Wala talaga siyang, hindi ka na masaya kasi. So, kung hindi ka current situation ng Taurus ko sa person, yung check sa rin rising ngayon. Kung hindi ka Taurus pero same na hindi ka na maligaya sa person mo, maaaring merong mensahe ang guides mo para sa'yo. Okay. Tao ng tao to si Aquarius. Okay. Oh. So, mabigat yung nararamdaman ng Taurus ko kasi hindi niya mahal yung currently sitwasyon niya. Ang mahal niya is yung tao na gusto niya mag-apologize. Yung tao na ni-walk away niya at bigyan ng justice. Yeah. So, in next 7 days, makikita mo na gusto mo magkaroon ng thank you sunflower ng beginning sa isang tao at mag-a-apologize ka dito. Ito yung tao yung walk away ka, pero gusto mo na bigyan ng justice. Okay, Taurus? Which is nice, pero makipaghiwalay ka ng maayos, please. Okay? Sige, Miss Sunflower, ano pong tanong nyo? Tingnan lang natin si Bumblebee. Bakit ano siya? Thank you, Sunflower. Alam mo ba favorite flower ko yan? May pink ba yan? Ano, favorite ko yan. Pero, may pink ba yan? Nga lang. Actually, nag-search ako. Umaasa ako. Pero favorite ko talaga sa. Sige, unahin lang natin si Bumblebee. Pero nakalagay ka na sa akin. Sunflower. Bakit single to si Bumblebee? Siguro kasi robot ka! Aray ko! Aray ko! Kasi robot ka! Joke lang. Baka robot ka kasi. Yan ako nga to, pin ka to, yan. Patawaran. Dito ba kasi robot ka? Kaya ka single, ikaw naman. Nagtanong pa siya, Bumblebee nga eh. Autobots.
What the bots ba? Tama ba? Idol ko yun. Tapos, payak-yak pa ako. Hindi ko naman pala alam. Char. Okay. Eh, meron ka pang bagay na ano you're in the process na ongoing battle pa. So, hinihintay mo lang yung bagay na para tumating sa point na kaya mo nang iwanan tong mga tao sa paligid mo or sitwasyon, bubble tea. Parang gusto tawagin Jollibee. Okay. Lumalaban ka pa naman. So, I think, yeah, darating ka rin sa in the calming waters, sa healing mo. At kahit na sabihin mo na nakapagpatayo ka ng bahay, Opo, pa-joke-joke to si Bumblebee, pero tingnan mo, oh. Pero ano siya, oh, kalmado yung ano niya, oh, energy niya. May mga bagay ka na sabihin natin na established before, okay, na handa mo ng, actually, ready ka na rin naman na layuan sila. Hindi naman sinabing love life to, Bumblebee. Ang sinabi lang dito is yung dahilan. I don't think din naman na ready ka. Ayaw ko sana sabihin niyo, pero I think yeah, hindi ka pa rin naman ready. Kasi may mga bagay ka pa rin hindi kaya pakawalan. At inaasikaso, halimbawa sa work or sa money, yung mga ganun, no? So, hanggat hindi mo pa natatapos yung laban mo, hanggat hindi mo pa handang i-walk away ka, pero ano ko ready ka ni? Yun ang nararamdaman ko eh. Ano bang, ano, yun ang, kailangan mo muna i-nurture yung sarili mo. Might be, you are in a masculine energy. So, kailangan mo maging feminine energy, which is in loving yourself instead na sa ibang tao, sasabihin ng tao, yung mga ganun, no? Kundi dapat kilalanin mo kung sino ka at kung ano yung para sa'yo. So, let's go to our Hi, Kenji! Oh, yun nga. I'm so happy for you. Gawin mo yung goal mo. Nawala, ay, Miss Sunflower, ano nga po yung tanong nyo? Nawala, ayun. Ayun, sandwiches pa ako makatagpo ng lalaki. So, Sun Miss Sunflower. So, tingnan natin. May chance ba siya makatagpo ng tao na para sa kanya? Okay. At if ever na oo, alam ko naman meron. How? Okay. Unang-unang sinabi ng guides mo, huwag mo siyang hanapin kung sino man yung tao na gusto mong makuha or matagpuan or anumang klase. Dahil yes, andito, see, a lot of cups, a lot of love. Oh, pag nasa relasyon ka na, I think, wala kang pahinga. Okay? Ibuboost mo yung pagmamahal mo doon. Okay? Pero, para in order na matagpuan mo yung taong to, you have mag-soul searching. Ibig sabihin, focus ka sa sarili mo. Yung mga tanong mo sa sarili mo, bakit nagkaganto, ba't ganon, ba't ganyan. Hayaan buksan ang isipan sa science. Oh, oh my gosh. Okay, napatawa lang kita, okay? Oo, tingin ko, a lot of cups, no? Siyempre, pag in love ka, no? So, pag ninanap yung soul of searching mo, yung sarili mo, hindi yung tao, hindi yung nag-aabang ka, okay? Alam mo yun, parang, hindi ka naman nag-aabang na papuntang alabang, pero tigil na tigil sa sakit papuntang alabang, di ba? Madaming tao na makikita yung halaga mo sa sarili mo at mapapansin ka at magpapapansin din sa'yo. Pero sa ngayon, kailangan mo muna bigyan ng justice yung sarili mo. At kung anong klaseng pagmamahal ang gusto mo. Huwag kung anong klaseng tao. Okay? Dahil kung gwapo yan, matipuno, mapera, wala namang utak, wala namang emosyon, aanhin mo naman yan,
pakain mo na lang sa akin yan, mahilig ako sa brains. Okay? Basta pakuluan mo muna. Okay, joke lang. Hindi naman ako ano. Ay, may pusa din ako! Kaso ngayon nandito sila, ito muna. May pusa ako. Akin na lang yung pusa mo. Okay? So, yun, di ba? Yung ba yung sa goal mo, dadalhin mo yung pusa mo? Gusto ko yan. At least hindi mo iwanan sila. Gusto mo sa inyo to? Nakagad to. Aray ko, galit to. Guys, galit. Okay. Goes to, goes to talaga. Go to tayo kay Leo, ha? Okay. 43. 1:43. Wow, ang cute ko. 2 hours. Okay. Leo, current situation ng Leo at ng person niya. Cute-cute ng iwan ko, no? Tingnan mo siya, oh, kakagatin niya ulit ako. Oh, diba? Ang cute niya, no? Pero hindi siya nangangagat ng sobra. Pero may time sa sobra. Alam kong galit siya. Pag pinapalitan yung diaper niya. Hello, Miss Karen. Kakatapos lang yan. Oh, cute na, di ba? Aquarius, ang cute niya. Kakatapos lang po. Okay. Leo ko. Kaya situation ng Leo ko. Naka, tawag dito. May pinaglalaban ka or inaayos ng mga papeles. In denial ka sa ngayon, sa mga nararamdaman mo, hindi mo kayang maging feminine energy or mag-open up or magpakita ng kahinaan. Although yun yung gusto mo, makipag-usap dun sa person mo, nga lang, you are in a masculine energy, which is very nice para sa akin yung ginagawa mo niyo. Kasi alam mo na yung ego mo ngayon is hindi pwedeng ihalo sa taong gusto mo makausap ngayon dahil hindi ka pwede manghina sa ngayon, no? Which nakaka-proud. I think wala ka namang intention na hindi ka usapin to. I think gusto mo rin siya kausapin. Okay, so I'm happy for you na ganun ang ginagawa mo. Binabalance mo yung sarili mo. Kasi I think, syempre, may mga tao na siguro ayaw mo i-drag din tong taong to kung ano man ang pinagdadaanan mo, no? So, tingnan natin ang love life na mangyayari sa'yo, Leo. Kung hindi yun ang current situation mo, check your sun and moon rising. Ngayon, medically yung person na situation mo, you can always think. So, tulog ka na. Sorry ka na, tulog na. So, tingnan natin ang maaaring mangyari sa Leo within 7 days. Tulog na, Bumblebee. Ako, ano sa tutulog? Be, kung kailan tapos yung trabaho ko. May trabaho kasi ako eh. Tawag dito madaling araw talaga. Madaling araw ako gising. Umaga ako tulog. Ay, hindi, umaga gising pa ako hanggang alas 2. Hanggang alas 12. Maliban na lang kung may lakad. Hindi na natutulog. O, hindi na Aquarius. Pero, pag nasa labas ako, hindi na talaga ako natutulog. Pagta ako ng ganito, gagta ako ng ganyan. Plano ko pumunta next is yung Dumaguete. Pangarap ko kasi siya sa City Hall. So, siguro maglalaan ako ng 1 week doon. Lang nga kasi ang hirap. Ayoko maging codependency. Lang kasi ang mahal pagka nagtutur ka. Kaya yun. Sabihin natin parang gano'n, nagmo-monitor ng website. Okay. Saka may ginagawa pa ako isang website kasi. Oo, tama ka. Okay. Within 7 days sa aking Leo, alam mo yung badge sa'yo. So, hindi talaga muna kasi you're walking away to something na parang nagkaroon ka na ng stability. Pero you're working towards your Queen of Pentacles spite of their gender. Ito yung taong mahal niya sa sarili niya at alam niya halaga niya at pinapahalagahan niya sa sarili niya. You're willing to start the beginning with them kasi nga naman, ito yung counterpart mo. King and Queen of Pentacles, which is very nice. Okay? You're walking To be honest, magwa-walking away ka sa tao na may karelasyon ka ngayon, okay? Or ano mang sitwasyon nyo ngayon, na inaayos mo lang yung papeles or nililegalize or hindi ko alam kung hindi man kayo kasal, may bagay kayo siguro na alam yung pinag-usapan negosyo, pera, or what. Kasi anything yung devil. Ito yung hindi para sa'yo. Parang naging kayo during the time because of codependency, no? Diretso yung piniliyo ko, no? Para hindi ako magsinungaling towards you, no? So, let's go to our Scorpio. Okay, 0149. 01. Actually, kasi tawag dito, hindi talaga ako natutulog pagka naglalalayas ako eh.
Dito naman, sa, sa dito sa Manila area, yung mga ganyan. May gusto rin akong puntahan, nga lang. Basta mahirap lang siguro, naghanap lang ako ng maayos. Sige ba? Sige, sige. Punta ako yung, Palawan ulit. Alam mo ba, yan yung unang tinor ko na nasa libro ko nung bata ako na nababasa ko sa, Uy, gusto ko din yung sa Mindanao, ha? Nga lang, hindi pa ako ready kasi I think kailangan may kasama ka dyan, di ba? Sa Mindanao talaga alam ko may kailangan kasi may kasalanan ka tuloy, may kasama ka dyan. Ay, nakapunta na ako Davao. Nakapunta na ako Davao. Ilang beses na mahal ko ang Davao. Hindi ko nakita si Tatay Digong. Ako yung anak niya noong 10 years ago. Joke lang. Hindi ko nakita si Tatay Digong. Guys, alam ko at politics dito, ha. Okay, kung hindi si Tatay Digong, it's okay lang. Parang ganun din ang paniniwala ko sa no? Sa mga, no, so, sa mga religion, di ba? Parang zodiac sign, lahat tayo, may Sagittarius, iba-iba, pero may naman, no? We respect each other. Maka-BBM din ako dahil ang papa ko is kanang kaming BBM, okay? Kung ano man yun, yung mga iba-iba paniwala, huwag natin isama dito, okay? Huwag tayo mag-away-away dahil we respect naman, di ba? Uy, Akasha Tunnel, check ko nga yan. Sige, check ko yan. Pero, hindi ko malimutan dyan yung underground river. Ayoko nang bumalik ng Honda, eh. Ayoko nang bumalik ng Honda, eh. Yung Akasha River gusto ko. Sana mapunta ako pa iba. Gusto ko yung mga talon. Yan. Okay. Scorpio. Mm. Your person, you and I. Wow. Both of your planning na yung family niya at family mo siguro maging isa. Okay? At pinaplan niyo bakasyon para sabihin sa kanila kung ano yung pinaplano niyo dalawa. Reconciliation yata ang dalawa or maging one yung family niyo, no? Sige, ano nga ulit yun? Yung check ko nga. I-screenshot ko nga. Akasha Tunnel yung, sige, yan. I-screenshot na. At wala na kayong pakialam sa sasabihin ng iba, Scorpio. Kumbaga, both of you, yun na. Kung ayaw ng iba, edi bahala sila. Sila ba sasaya? Okay. Maging malungkot sila, di ba? So, tingnan natin ano mangyari sa aking Scorpio within 7 days. Kung hindi yan ang current situation mo, hindi ka nagpaplano, wala kang family na gusto maging one, dahil hindi ito para sa'yo. Pero kung ikaw ay hindi Scorpio para sa situation, you can always stay. Grabe ha. Ito yung konting nanood sa akin, pero ito yung pinakamadaldal ako na madaming tanong. Pero na-engage ako. Okay, Scorpio. Yeah. Happiness and transition, balance, and passion. So, magiging playful yung more night. More night. Yan, bubble beam. More night. Yan. So, yun nga. Thank you, Gasky. For 7 days, yung love life mo, makikita mo yung liwanag sa lahat ng bagay na nangyari sa inyo. Magiging yan, more night yung, okay, yan, more night. So, magkakaroon ka ng transformation at yung person mo, ibabalance nyo, might be sa money din or sa mga mga bagay na pag-ari-arian nyo. And there will be a playful, and passion towards sa bed. Okay, playful din sa bed. Okay. Ito going na. Sorry, Lord. Scorpio pa naman. Sorry, I have Scorpio in my chart. Tapos sa guitarist pa. Ay, ang swerte mo, be. Sorry, ganun. So, swerte ng Scorpio ko and yeah. Okay? So, yan. Guys, kitapos na ako sa Taurus. Pero, tanong ka ng isa, dali. Tanong ka ng isa. Number 7, may resonate. Okay. Tanong ka ng isa, be. Tapos na ako. Pero follow niyo rin pala ako guys sa Ohanes Drive, ah.
Kasi i-upload ko naman to. Hindi man ngayon, hindi man bukas. Before nun. Ah, sige. Thank you, Bubble Bee. Bye-bye. Tanong kay Gasky ng isa bago ako mag-end ng live. Sawak ka. Thank you, Bubble Bee. Ay, pawis na ako. Yan na naman siya ulit. Ano, yan na naman siya ulit. Yan na naman siya. Kikis niya na naman. Hello, masetting kuma. Buti di mo nilagyan ng aray ko. Aray ko. Kiss na. Aray ko, talagang galit siya, be, oh. Ala ka, gas, hinintay ka na lang. Sarap. Oh, sarap. Sarap kagatin, guys. Wala na ata si gas. Sige. Bye-bye, guys. Always make a